para sa mga pulpul. Para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong nasusubaybayan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po muli tayong tatalakay na mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. Tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus. Samantala, sa buong mundo tayo po ay nasusubaybayan sa pamamagitan po ng live streaming sa FB. At sa gawing kanan po ng ating live streaming, meron tayong chat room. Maaaring itype ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Dito po naman sa ating impilan, meron din tayong mga landline at text line kung saan maring itawag at ipadala ang inyong mga reaksyon.
Sasamahan po tayo ng ating frontliner sa ating technical side, ng ating technical director si Braille hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Nagbalikan na po sa trabaho yung ilan ho, kaugnay po nitong ipinatutupad na MECQ o Moderate Enhanced Community Quarantine. Ang problema po puro lakad ang tao. Dahil wala pong sasakyan, masasakyan. Pero yung iba ho ay bisikleta. Ang gamit na ngayon, bisikleta, mga kaibigan. Sabi nga nung panahon ng martial law, ng isang radio TV personality, ang sabi niya sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ayun, nakulong. Kaya ito ho mga kaibigan, ang sabi nila, itong mga nagbibisikleta ngayon, wala tayong magagawa. Ito na yung new normal yun ang pag-aakala natin pagkatapos po nitong pandemic, itong crisis, magkakaroon ng new normal. Mali pala tayo mga kaibigan. Kasi ang nangyari po, old normal. Hindi ho ba mga kaibigan? Yung bisikleta, sinaunang panahon yan na ginagamit. Yung panahon na hindi pa affordable ang sasakyan at hindi pa gaanong available dito sa Pilipinas. Kaya tayo po, kung papansinin ninyo, pabalik tayo dun sa luma. Sa bagong luma. Bueno, siguro po, alam na ninyong lahat. Ang nangyari po, yung namimigay daw ng kalabasa, ngayon kalaboso. Sabi naman ng kaibigan nating si Lito Ricato dyan sa Dasmariñas, Cavite, yan anyang kalabasa, kapatid dyan ni Kalaboso. Mga kaibigan, hanggang sa kulungan hindi nawala kayabangan itong taong ito. Mga kaibigan, pinalalabas niya siya daw nagpunta ro sa MBI. Mamaya papakita natin ang mga video Hindi pa kasama ang mga video na nakusus Mariosep. Sa ibang araw natin ipakikita yung ibang video. Dito nyo malalaman kung gaano nagpakadulubhasa itong taong ito sa panloloko Itong nagngangalang Norman Mangusin na nagpapanggap na siya raw si Francis Leo Marcos, na ang unang sabi siya raw anak ni Marcos. May kwento siya may video yan. At pagkatapos nung bandang huli, ang kwento naman o sa ibang pagkakataon ang kwento naman niya anak daw siya ni Dr. Pacifico Marcos. Natatandaan ko pa
nakiramay din ako kahit papano, kahit di ko ganong kilala yun hindi ko naman kilala yun si Dr. Pacifico Marcos. Pero nung namatay po yun, nagpunta ako ron. Hindi ko nakita mukha niyan Ang nakita ko ron, katabi ko, si dating minister, tourism minister, Jose Aspiras. At saka sa tabi naman niya, nagkukwentuhan sila, si Bongbong Marcos. Ako, lintik ang memorya ko paminsan-minsan mga kaibigan Maniniwala ba kayo? Di pa uso yung computer. Mga kaibigan may mga tagpo sa buhay ko na hindi pa ako nag-aaral. Maliit pa ako, siguro mga 3 years old, mga ganyan, 2 years old. Naalala ko pa Oo, malinaw pa sa memorya ko nakikita ko yan Maraming mga pangyayari na hindi ko nalilimutan. Kung pintor lang ako, do-drawing ko mga kaibigan Ipipinta ko Yung mga tagpo, eksakto, natatandaan ko. Yung pa hindi ko matandaan. Ayun, mga kaibigan, nagkaroon ng mga kwento-kwento, mga kaibigan, pero wala yan yung anak-anak sa labas na ganyan, wala yan. Kaya nung tinanong si Bongbong Marcos, ano masasabi mo rito? Naku, dito sa nagpapakilalang Marcos, na kamag-anak nyo ba ito? Naku, sabi ni Bongbong Marcos, marami niyan. Simula nung umuwi kami dito sa Pilipinas, hindi totoo yan Pero maganda pagkakasalita ni Bongbong, hindi garapalan po. Pero tong hayop nito, mga kaibigan, ito baka magulat kayo pag pinarinig namin sa inyo at ipinapanood namin sa inyo yung video ng mga pinagsasasabi nitong taong ito. Wala nang matutuwan tao dito Una, sinisira mo yung Marcos, di ba? Pati sarili niyang ina, sinisira niya dun sa mga napanood kong video. Itong taong ito, ang utak nito, utak lamok mga kaibigan. Kasing liit ng lamok ang utak nito. Kaya lamang, bakit natin pinapansin ito? Yun ang tanong Yun ang sinasabi ng mga tabogo, di ba? Ba, hindi maaring hindi natin pakialaman yan Kasi yan, ang loloko yan Hindi ho ba? Ito magandang pagkakataon para wag nang pamarisan itong taong ito dahil isipin ninyo sa dami ng tanga ngayon, baka po parisan yan Yan ang inaambisyon ng iba, yung kayabangan. Tignan ninyo. Ang naging kaso nitong pinakamalaki ngayon, ba't siya nahuli? Yung kayabangan niya, mga kaibigan. Yan ang nagpahamak sa kanya. Nagpapanggap na pilantropo. Hindi naman totoo yan Yung pinamimigay niyang yung galing sa panluloko niya, mga kaibigan. Naawa ko dito sa mga subscriber nito. Sipin ninyo kung di maraming naloloko, mga kaibigan. Siguro yung iba sa kagustuhang makatulong, akala totohanan ang ginagawa nito. Nabanggit ko nga sa inyo ni isang araw, di ba? Ang tawag sa kanya ng mga dating nakakakilala sa kanya, nung yan nandoon pa sa linya ng panloloko ng ginto at saka ng palsipikadong dolar. Ang tawag sa kanya, pati sa kasino
Ang tawag sa kanya si times 100. Ganong katindi ang hangin sa katawan niyan, mga kaibigan. Eh tinanong ko, ano ba ibig sabihin nung ba't nyo tinawag na times 100 yung tamulmul na yan? Eh kasi anya, yung hinduropot na yan, in fairness, may pagkagalante raw talaga yan. Pag may hawak na pera. Eh, ang sabi naman sa akin, bakit anya, Juan, bakit tinanong ko, bakit tinawag ninyong times 100 yan? Aba, sabi, kasi yan, pag nakahawak ng 100,000 yan, ang pinagsasabi niya, 10 milyon yun. Kaya times 100 ang tawag dyan. Sipin mo, times 100 ang yabang mo sa katawan. Naku, sus Mariosep. Isang tao lang ang nakakatuwa pag nagyayabang, sinasabi ko sa inyo. Isang tao lang ang binagaya ng kayabangan na ika nga'y kilalang personalidad. Sino yon? Si Rod Navarro lang, ano po. Pagka ganyan ang itsura mo, magyayabang ka, hindi ka nakakatuwa, hindi ba? Pagdududahan niyang ginagawa mo, ikaw ang naglantad sa sarili mo eh. Nagpakilala kang pilantropo. Una, dati ka ng kumandidato. Kaya na-disqualify, underage daw. Kahit na hindi underage yan, nuisance candidate yan eh. Ngayon, sangkaterba ang kaso nito, ilan pa lang yung lumalabas. Hihimay-himayin natin ito para hindi na ho pamarisan ito kahit na makalaya pa ito. Ano po? Sipin ninyo. Kayo, tatanungin ko kayo. Kung kayo yung tinutukoy halimbawa na Marcos, bakit ba niya ginamit ang pangalang Marcos? Ito'y analysis ko ha. Dahil ho sa kanyang racket. Ang racket niya, tinan mo sinisira niya nanay niya. Pinalilitaw niya, inanakan ni Marcos yung nanay niya. Di ba walang hiyayan? Doon pa lang dapat nakatunog na kayo eh. Ikaw sasabihin mo ba yun, ipangangalandakan mo ba sa tao yun? Kahit totoo, maraming tao hindi gagawin yun eh, yung matinong tao. Kasi para mong, sinisiraan ang karangalan ng magulang mo, hindi ba? Kaya nga tawag nung iba, bastard, di ba? Bakit? Isang kahihiyan yun sa pamilya dati. Pero ngayon, inuunawa na ng publiko, pero not necessarily, ipangalalandakan mo yan na hindi naman totoo unang-una in the first place, hindi ho ba? Bakit niya ginagamit ang pangalang Marcos? Kasi nga ho, nasangkot siya dati sa di ba? May mga litrato namang lumalabas sa social media. May pinakikitang mga bara ng ginto. Yun mga pininturahan lang ng kulay ginto yun. Hindi totoo yan. Maraming sindikato na ganyan, mga kaibigan. Ang mga binibiktima niyan, yung mga foreigner, di ba? Paano? Yung foreigner, hindi naman magtatagal dito. Lolokohin nila. Namumuhunan sila ng pera para kumuha ng mga ahente o maghanap kayo ng mga interesadong mamili ng ginto. Marami tayo niyan. Pero sa katotohanan, wala yun, mga kaibigan. Bakit ginagamit ang pangalan ni Marcos? Kasi si Marcos, maraming ginto. Yan ang kwento ng buhay ni Marcos, hindi ho ba?
Kaya, para maging kapani-paniwala at makapanloko ng tao, na makukunan ng malaking halaga ng salapi, gumagamit ng pangalan. Ba, Marcos ito? Ay, may ginto nga ito. Ganyan ang impression, hindi ba? Pero alam nyo, yung mga tao, gaano katagal na niyang ginagawa yung panloloko na yan. Kaya makapal na mukha nakita ninyo. Hanggang doon sa NBI, siya raw ang nagpunta ron. Hindi raw siya inaresto. Arestado siya. May mga tao kasi yan, pag nasanay na sa panluloko, ang tawag dyan, glibtang di ba? Yung mga magagaling magsalita. Pagdating sa panluloko, ang galing. Yung mga narinig kong video nito, naku sus Mario, mangingilabot kayo Yung iba nga lumalabas na sa social media, di ba? Yung sinasabing si Imelda raw sa kanya nangungutang ng pera. Si Bongbong daw kumukuha ng pera sa kanya. Sila Aimee, naku. Mga kaibigan, sipin ninyo yan, nagagawa niyang maging yung magsalita ng with credibility sa sarili niya. Walang gatol ang salita hindi ho ba? Yan yung mga manloloko. At yan, pag matagal mong ginawa yan, ilang taon lang yung hinduropot na yan. Yung edad niyang yan, mga kaibigan, ibig sabihin, yung ganyang kagaling ang panloloko niya, bata pa lang yan, manlilin lang na yan, mga kaibigan, manananso na. Akalain ninyo kaya yan, pagka yung nasimulan mo yan sa mahabang panahon, nakasanayan mo ang isang masamang bagay. Hanggang sa pagtanda mo, dala mo na yan. Wag di lang makatsyempo ka ng taong sa palagay mo'y maloloko mo. Gagamitin mo yung iyong expertise. Doon ka nagkaroon ng masteral degree sa panloloko tsaka ng doctorate Doktorado tong animal na ito pagdating sa panloloko sa scam. Kasi nung araw ang tawag dyan, hustler. Ngayon, scammer ang tawag sa mga hustler ngayon. Sa panahong inabot ko, hustler. Yun ang exact word, Mga kaibigan, Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Pero ng mga pumapasok na, nanggugulo lang dyan, ano mo na yan, block mo na yan. May kasabihan ang nagsabi nito, kung di tayo nagkakamali, si Abraham Lincoln. Ang sabi niya, you can fool some of the people all of the time. And all of the people some of the time. But you cannot fool all the people all of the time. Iyan ho mga kaibigan Hindi habang panahon, makapanloloko Ngayon, may pakialam tayo dyan. Ang media may pakialam dyan. Kasi isa sa misyon ng media yan,
bakit tayo nagpapahatid ng tamang impormasyon, bakit namin binubusisi ang mga issue para sa ikauunawa ng taong bayan, para ang publiko makaiwas sa panloloko. Ito ang ginagawa ng taong ito, itong ginawa ng taong ito, walang ipinagkaiba yan sa ginagawa ng mga politiko sa panloloko sa publiko. Hindi ba? Pinalilitaw nila na sila, kaya sila may pork barrel, tumutulong sila sa tao. Sa tao din yung perang yun eh. Kaya lang, hindi naman talagang ipinantutulong sa tao, kundi winawaldas, hindi ba? Ito naman, dahil wala pa sa pwesto, kita ninyo katwiran, pinulitika raw siya. Pinulitika, dami mong criminal record, gago. Ngayon, ito naman, dahil wala pa siya sa kalagayan, na makapag nanakaw ng pondo ng taong bayan, abay ang niloko, mga kababayan natin, pati yung mga nasa abroad, lalong-lalo na. Hindi ba panloloko yung panggagancho yung kinukunan mo ng pera yung mga taong yan? Pinalilitaw mo na nagkakawang gawa ka. Hindi ba? Na yung perang kinukuha mo sa kanila at ibinibigay sa'yo, dinadala mo sa pagkakawang gawa na hindi namang totoo. Mga di ba yun lang naman ang sinabi natin nung una? Wala akong nakita Kako pakita mo na nga yung record ng NBI na isinerve sa kanyang warrant. Habang nagsasalita tayo, ayan, makikita ninyo yung kaso. Ayan po sa mga nanonood sa atin. Ngayon, yung mga taong niloko mo na nagbibigay sa iyo ng pera, abay, sincero yung mga taong yun Buong-buo ang paniwala nun na nakatutulong sila sa pamamagitan ng pagbigay sa iyo ng pera na hindi nila alam, niloloko ka. Lantaran nga Hindi ba inuobliga yung pagbibigay? Merong mga nakapost na mga bank account sa kanyang social media. At meron din na para daw kayo, kasi dami nang hihingi, di ba? Yun ang problema Kaya may mga taong mayayaman na kahit po namimigay sila, patago nilang ginagawa yung palihim. Ang isang dahilan, para hindi sila dumugi ng tao. Nakakatakot yun pero ito walang takot, hindi ba? Bakit niya ginagawa yun? Doon pa lang, magduda ka na dahil may mga nanghihingi, alam niyo naman ang tao ngayon, sabi ko nga sa inyo, basta material na bagay, pinakamadaling umakit ng tao ngayon. Sa mga Pilipino, ang daling maakit dyan. Mga kaibigan, pag may pakinabang, kung yan man pera o in kind, basta't may pakinabang. Kaya ang sampalataya pa nga ng mga taong yung mga tabogong naniniwala dyan, ang paniwala kasi nila basta't nakakatulong, kaysa ang pananggaling yang perang ipinantutulong. Di ba ganyan ang katwiran ng mga walang hiyang tao? Si Jinggoy Estrada, sabi nga ginamit pa sinangkalan pa si Cardinal Sin, di ba? Nung mahuli sila dyan sa San Juan.
Ano sabi niya? O, nung hinahamon niya pala si Zamora, anong sabi? Si Cardinal Sin nga eh. Sabi, kahit na kay Satanas, paan niya nang galing yan. Yan pera. Basta ipantutulong. Nakita ninyo katwiran? Pagka ganun ho ang katwiran, wala na tayong batas. Bakit? Dapat gawin ng legal lahat. Pagnanakaw, hold up, lahat yan. Bakit? Kukunin ko naman yan sa'yo kasi ipantutulong ko eh. Pwede ba yon? Ha? Naisip nyo ba yung ganong ka simpleng sentido komon lang? Kung bakit sinasabi, the end does not justify the means. Kaya yung sinasabing Robin Hood, di ba? Yung alamat ni Robin Hood na nagnanakaw para maibigay sa mahihirap. Pero labag sa batas yung ginagawa mo, nangunguha ka, iniimbot mo yung hindi sa'yo eh. Sige nga, gawin mo nga yan sa mga maraming pera. Kunin mo yung pera nila. Nakawin mo. Tapos sabihin mo, pinamigay ko naman eh. Hindi ka ba mahuli ng pulis? Hindi ka ba mananagot sa batas ng pagnanakaw? Hindi o ganun yun. Ginagamit nila yun para makapanloko, para maipagpatuloy nila yung kanilang pagyaman sa pamamagitan ng panluloko sa tao. Hindi pwedeng magsawalang kibo kahit ang publiko, lalo ang mga nasa media. Bakit? Yun nga ang purpose eh. Sa paghahatid ng tamang balita para ang mga tao hindi malinlang. Maliban na kung mga PR yan, di ba? Pag PR yan, may halo ng deception yan. Yung sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa niyan, deception yan eh. Mga kaibigan, hindi ko mo, sinabi pa nung nasa NBI may pinakitang video, ito panoorin nyo na sinasabi niya, hindi raw siya hinuli. At siya daw ay nagpunta doon sa NBI dahil siya pa nga raw ang nagrereklamo, mga kaibigan. Meron daw siyang inireklamo na mga fake account. Mga basher, kung ano yung sinabi niya. Sila yun eh. Sila yung gumagawa niyan eh. Kaya yan nakilala, gumamit siya ng troll, mga kaibigan. Na binayaran nila. Kaya kumalat yung video niyan sa social media. Ito sabi niya doon sa, yun yung pinakaunang video na ipadala ko ngayon. Yun, ipakita natin at iparinig natin ngayon. Ito ho yung video na nagyayabang pa, nandun na sa NBI, arestado na. Ito, panoorin natin lahat. Kumusta kayo? Ay, kuya! Okay. Ito mo. Ikaw muna. Ako muna yung magsasalita, no? Una. Sandali muna. Sandali. Papasalamatan ko muna si Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake account. Ngayon, sabi niya, sir, meron kong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 ho yan sa Baguio. Optometry. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita,
noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check at libreng salamin sa bata. At yan ho'y tuloy-tuloy kong ginagawa 3 beses taon-taon. Pwede nyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBI ngayon para pagkumparahin yung disease order ng 2014 at saka yung warrant of arrest ng 2010, which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko sige mag-bail na lang huli ako. Para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, 3 beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng Optimum Eye Care Program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ko ng Maguindanao, nakarating ko ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan ho dun sa Mayaman Challenge ko at talagang gusto po akong pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Nag-speech pa mga kaibigan, kundi siya raw ang nagpunta ron at ang kaso raw niya yung complaint ng asosasyon ng mga optometrists dito sa Pilipinas. Bakit siya kinomplain? Para sa kanya, siya raw tumutulong. Mga kaibigan, nagme-medical mission. May mga alam akong gumagawa rin yan, ginagawan racket yan. Ang racket, hihinga ng pera, yung mga may pera. Ha? Bakit? Tutulong tayo. Ako'y tumutulong Yung parang ginagawa ng malalaking himpilan pagka may kalamidad. Ha? Di ba? Nung araw ko pa binabati ko siyang paghingi nitong mga malalaking himpilan ng donasyon kapag may kalamidad. Minsan, di pa dumadating yung kalamidad, parating pa lang, nag-uumpisa nang mag-fundraising. May mga bank account. Sila raw ay tutulong. Kamukha yun nun, humihingi ng pera sa kung sino-sino. Tapos, ipapakita, hindi ko alam, malpractice yan, kaya siya nireklamo. Una, optometrist ka ba? Professional ka ba? Ha? Pagka para kang parang doktor, manggagamot ka, hindi ka namang otorisado manggamot. Di ba? Gagampanan mo yung profesyon ng isang manggagamot. Labag sa batas yun. Magpapakilala kang abogado, pwede bang pumunta ka sa korte? Ako, abogado, baka maloko mo yung korte. Pero madidiscover ka. Pag may nakadiscover sa'yo, makukulong ka. Ganon din yun. Siguro, yung medical mission na sinasabi niya, palsipikado yung ginagampanan nilang papel. Pagkatapos, nangongolekta sila ng pera. Hindi mo naman magagawa yun kung wala kang pera. Di ba? Magpapakita, konti lang namigay kunyari. Alam mo ito, si times 100 nga ito Hindi ba sinabi, pinadala nyo Maynila kung ilang punlibo ba yung sinasabi na pinadala raw sa Maynila na bigas? Sabi ni Isko, salamat at nagbigay ng 10 kaban. Isipin ninyo, ang laki ng discrepancy. Kaya tinawag siya ng mga dati niyang kakilala na ang tawag sa kanya, times 100. Mga kaibigan, si times 100 yan. Ganong katindi ang kayabangan yan. Maluluma si Rod Navarro dito, mga kaibigan, sa hangin nitong taong ito. Ngayon, may kaso. Pero ito hindi niya alam. Pinagyayabang niya ron Ako tapatin ko kayo. Pagkatapos kong banatan yan, meron nang nakarating na impormasyon sa akin na yan dadamputin.
ng NBI. So, kung mapapansin nyo, hindi ko sinasabi yan. Kasi pag sinabi mo, masusunog yung operation ng NBI eh. Tinatrabaho na siya ng NBI. Hindi ko sinabi rito. Ito naman gagong ito, mahina pakiramdam. Tanga eh, mga kaibigan. Diyan mo makikitang mahina utak niyan eh. Ang nakasanayan niya lang talaga, ang talagang expertise niya, yung panloloko sa bunganga. Glibtang ang tawag dyan, mga kaibigan. So yan, kahit natutulog yan, pwede kang lokohin yan. Sa galing ng bukaduran yan, mga kaibigan. Nakita ninyo, oh, kung magtalumpati doon sa NBI, siya raw ang nagpunta. Ha? Meron pa akong, yung pinalabas kanina sa news sa TV. Yun, wala akong video nun. Pinuntahan siya sa opisina ng NBI, doon siya dinampot. Ang pinakitang basihan ng warrant of arrest niya, yung reklamo ng mga optometrist, mga kaibigan. Ngayon, tanga. Ang dami ng pera, di ba pinagyayabang niya? Ito, dapat ito, talupan na ito eh. Sinasabi niya, ilang bilyon ng pera niya. O sige, ilang bilyon. Nasaan ang bangko mo? Dapat pumasok na rito ang Bureau of Internal Revenue. Masama ho ito, mga kaibigan. Ito'y parang alam mong nanggagago, alam mong nanloloko, pagkatapos hindi tayo kikibo. Hindi ba yung isang relihiyon pinasara, di ba, yung Kapa? Nagpapanggap na relihiyon. Pero ano yun? Networking eh. Mga kaibigan, nangunguha ng pera eh. Yung pinaiikot yung pera, pagdating sa bandang uli, wala ka na makukuha, siguro, swerte ka na kung kalahati nung ibinigay mo ron, maibalik pa sa'yo. O kinita mo. Ha? Kaya, lugi ka pa rin. Kung gaano kayo karami, yung kalahati ng pera ninyo, halimbawa, 100,000 kayo, kalahati ng pera ninyo, nakuha nung, gaano kalaking pera yun? Yun, yung bibigay sa yung kinita mo, pera mo rin yun. So, eto, dapat pumasok na ang BIR dyan. Tignan nyo, nagbabayad ba ng buwis talaga ito? Asan ang bank account nitong taong ito? At hayagan niya sinasabi, yung iba nga tinatago eh. Alam, yung mga multibilyonaryo dito, yan sila Villar, sila Henry C. Ha? Yung mga yan, kung ano yung nababasa ninyo, nalalathala sa periodiko na report, na diniklara nilang amount ng kanilang kayamanan, taon-taon, hindi totoo yun. Ha? Undervalued lahat yun. Kung magkano yun, hindi nila idideklara lahat. Mga kaibigan, lalo na kung yan nakadeposito. Ako, balita ko, meron taong nasa likod nito na masama rin ang gawain. Ha? Yun ang talaga may pera. Ngayon, kung sinasabi niya may pera siya, ipalabas nyo. Kasi, ang dapat nyong alamin dito, nagbabayad ba yan ng buwis? O ngayon, balik tayo sa katarantaduhan niya. Siya pa bida di ba? Siya pa nagpunta ron pero yung pinakita sa television kanina, inaresto siya sa opisina niya dyan sa isang condominium daw, penthouse sa Eastwood. Hindi ba yan paper trail na yan? Tignan mo yung condominium, sino ang rumerenta nito? Magkano ang renta nito? Kung halimbawa, siya nagbabayad, sa kanya nakapangalan, i-trace mo ngayon. Mga ebidensya yan. Kung siya nagbabayad ng karampatang buwis sa Bureau of Internal Revenue.
Hindi ho ba? Kung nakadeklara yung mga yan. Oh, ngayon, ano ang totoong nangyari? Yung totoong nangyari, yung isang porsyon na napanood kanina sa television na pinuntahan siya ng NBI doon sa kondo na tinitira niya. Bakit hindi siya doon sa Green Meadows nahuli? Kasi po, kung matandaan ninyo, nung unang banata natin yan, sinabihan ako pagkatapos noon na inaabangan ng NBI doon sa Green Meadows. Bakit? Nireklamo siya ron ng homeowners Ginagawa niyang katatawanan yung mga homeowners doon, ginugulo niya Mga kaibigan, di ba? Nagmayaman challenge. Hindi mayaman challenge ang tawag doon. Mayabang challenge. O ngayon, ang nangyari ay ito. Ito ang opisyal na pangyayari. Kung bakit siya dinampot ng NBI. Yung pangalawang video, Braille, iparinig at ipanood natin. The National Bureau of Investigation, Director Eric Istor, wishes to announce and confirms the arrest of Francis Leo Marcos. That's the name given to us in the booking sheet by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated February 2018. This is in violation of Republic Act 8050 or the optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. There is also a warrant being verified. This one was filed by the NBI in 2006. The warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unavailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of Republic Act 9262. Ito yung sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in Gapan City. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before, Norman Gakusin. Mangusin, I'm sorry. The person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by his counsel, Attorney Gustido. And the arresting division is led by no less than the Chief Vic Lorenzo. The accused in the warrants, 3 warrants so far we have, is advised again of his right counsel as he has counsel. He is assisted by counsel. He is also again advised of his right before the media, of his right to remain silent, and of his right to
get to not talk. Anything he says under our custody may be used against him in any forum. Any questions? Sir, ano po yung background po nung sa kailan po na ipalabas yung third case, third warrant po na bine-verify? Which one? Yung sub-murder. 9262? Yan yung last po, sir, na na-file, yung sa 2006, sir, yung final po ng NBI. 2006, we have here the agent who filed this case. He is now a chief, agent or Chief Dimitria. Or Chief Dimitria? Sure. He used to be my agent. I understand I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed this case. Saan, sir? So, happy pa ako na. Dito sa Manila. Yes, sir. And the agent at that time, who is now the chief, is Agent Dimitria. Tapos, sir, yung isa po, yung sagapan. Yung sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of the warrant. This is a verified warrant. So basically, sir, This is for 9262, abandonment of women, abused women and their children. you would like to say something, sir? If accused Francis Leo would like to respond to the media, Ganito po yan. First and for all, wala po akong kilalang taga-Gapan na Baysira at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang ho ako dyan na meron akong complainant na taga-Gapan na kinasuhan ho ako ng estafa, which is naglaban ho kami sa korte at nanalo po ako. Yun po ay acquitted. So, baka sila rin ho yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan. Hindi ko po kilala kung sino yung nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010. Nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan. Ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag kumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, sinasampahan din ho ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng visit order kay Judge Noel sa Jensa noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of RA 8050. Now, yung isa pong warrant of arrest involving na human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung ano man. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayun po. Yun lamang po ang aking masasabi. The rest po ay sabi gano'n. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Davin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanungin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente, no? Hindi ko po yan masasagot. Ang matasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po ay ang aking ina. Ako po nung nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity, yung Francis Leo Marcos po na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, ang aking masasabi. So, gumawa po kayo ng effort para ma-identify din po, at least may reklamo kung totoo man. Opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talagang sinasabi na ako daw po ay nanghihingi ho ng mga donasyon. Hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan. Ngayon pumunta ko yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin mo ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po'y nagbenta ng ari-arian ko na minana, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago.
At yung po isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun. Yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman Manguso. Hindi po. Hindi po. Sir Lavi, sir, ano pong mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na warrant. Pero meron po kayong mga verify po ng mga warrant against Mr. Marcos. Siya po ba i-release? We will serve these warrants on this person. So basically, nalidetain siya. Mag-detain siya, sir, Yes. for the time being. And since sir, non-available po yung isang complaint, until such time po na umabot po ito sa Until such time that the warrant is either recalled, lifted, or there is a court order by the issuing court of the warrant. Okay, thank you. Thank you, sir. Anything more? Yun na po. No, clear na, Sir, sir. saan siya i-detain? Sa Marcos, ikaw, ano, Dito muna for security reasons, we will have to take care of that. That would all depend now with the chief after consultation with us and the director. If we will be brought down to the jail, no? But we have some security considerations. Thank you, sir. Titingnan namin kung kasi may mga ibang high value detainees kami. Okay. So we will have to take that into consideration. Ano masasabi mo, Mr. Marcos, na ikaw ay ma-detain ngayon sa mga Yan po ay hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko naman sasagot dyan. Ang masasabi ko lamang po ay yun po, talaga pong tayo napag-iinitan lamang po. Pero wala naman pong problema. Patutunayan po natin sa korte yan lahat ng mga allegation po yan. Okay. Yun lang. Thank you. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you.